kumpiyansa ako na malulusutan ng butihing Vice Presidente Inday Sara Duterte ang impeachment. Una-una sa lahat, noong naghayag ang Committee on Justice ng probable cause, wala silang nailatag na mga ebidensya, credible na mga testigo at mga taliwas at mga pagpapahayag ng mga testigo, at hanggang ngayon naghahanap pa rin sila ng kanilang mga ebidensya kung paano nila ito i-compile into one articles of impeachment para ma-impeach si VP Sara. Pero sabi ko, may mga kapalihan na nagsasabi, actually kanina nandiyan si dapat daw ma-impeach si VP Sara. Ano opinion about yan, sir? Dapat. Pag sinabing dapat, may kaukulang ebidensya, may credible na testigo, kaya magkakaroon ng probable cause. Kapag nagkaroon ng probable cause, mayroon tayong articles of impeachment. Kapag may article of impeachment, diyan mananalo ang prosecution. Kasi meaning, pag sinabing probable cause, matibay yan, isang solidong ebidensya at credible na mga testigo. Pero kung sinasabing dapat, meaning assuming lang kayong mga kaparian. Huwag kayong masyadong magpapaniwala na mayroong hiwaga. Nandun lang yung sa Encantadia. Putor ba day ko buang ngawa. Matis. Sir, any opinion ho na bila po ng naganap na rally ng mga nakarang araw ay sinampahan pa rin po nila, tinuloy nila yung pagsampa ng Kaso kay Senador Marcoleta. ang isang bagay na nangyayari sa ngayon, yan yung shadow martial law. Kasi yung martial law, nung panahon ni Marcos Sr. ay kasing larawan ngayon na kapag hindi pabor sa administrasyon, kakasuhan ka. Kapag pabor sa administrasyon, absuelto ka. So, kakampi ka kapag pabor sa administrasyon, at kapag hindi, kalabang ka, swak sa banga. So, meaning, ang sistema ngayon ay bending the law, or the lawmakers is the lawbreakers. So, maliwanag na ang ating mga taliwas o mga tiwalig, mga opisyal, ay gumagawa ng sarili nilang imbentong saligang batas o batas na para pairalin para ang mga taong bayan ay magkaroon ng pangamba, takot, dahil sa ito ang magiging bahagi para manipula ang kaisipan ng mga bawat mamamayan para ito ay maging alipin at sunod-sunuran sa kanilang mga kagustuhan. Sir, sabi ho ninyo kanina, nakabase sa mga testigo ang impeachment. Pero isa po sa magtitistigo laban kay VP Sara ay si Madriaga. Any opinion about kay Madriaga? Madriaga is not a credible source or witness. Kasi kung makikita nyo yung paglalahad ng kanyang mga testigo, kanyang mga pagpapahayag ng mga kwento, ay napakalayo sa totoong senaryo at physical na karanasan ni Madriaga. Una-una, si Madriaga ay isang kidnap for ransom guy. So, ang totoo niyan, hindi lang sila nagtagumpay na makidnap talaga ang butihing presidente. Kaya ang ginamit ngayon, dahil nga nahuli siya doon sa kanyang ginawang kidnap for ransom, so ginamit naman siya nitong mga politiko o mga tiwaling politiko para maging kalaban o patunayan sa buong bansa na ang butihing presidente ay isang makasalanan o mayroong nakakapagtrato ng panganib sa mga kapwa niya public official. Ang katotohanan, ang Madriaga statement is not credible. Wala siyang laman na para tumukoy sa anumang pwedeng maging kaso laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Sir, baka ho, despite nga po na ito na ngayon, humaharap yung bansa natin sa yung mga kababayan natin sa naghihirap. Pero yung ating mga hinalal na mga politiko ay nakapokus sa impeachment.
Naniniwala ho ba kayo na walang basbas ni President BBM ang impeachment upang ito'y magpatuloy? Kung sinasabing naniniwalang walang basbas, hindi ako hindi ako sang-ayon Naalin po? na walang basbas. Ang lahat ng galaw ay positibong mayroong basbas mula sa isang presidente. Kasi kung ang presidente ay nasa isang gitnang posisyon lamang at hindi makikialam o hindi mamanipulahin para maging corrupted o mabend ang batas, dapat yan tapos na. Unang-una, ang nagbigay ng karapatan sa kanya na makaupo noong 2022, walang iba kundi ang butihing Vice Presidente Inday Sara Duterte. So, dahil sa paniniwala ng butihing Vice Presidente Inday Sara Duterte na ang nakaraang pamamahala ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ipagpapatuloy nitong administrasyon. Ngunit hindi pala ipinagpapatuloy. Ang pinagpatuloy pala nito, yung ginawa ng kanyang ama na hindi natapos pa. Kaya ngayon, ipinagpapatuloy yan. Kaya kayo, na mga, alam ko yung dudugtong ninyo, kaya kayo mga dilawan, kakamping, isa sa mga dahilan na kung bakit tayo magulo eh. Dahil una, tutol kayo, laban kayo, never, no more, Marcos. Ba't ngayon, hindi nyo magawang isigaw na never, no more, Marcos? Dahil natatakot ba kayo na hindi kayo mabigyan ng pabor? Yan ang isang magandang katanungan para sa inyong mga tiwaling mga elitista, oligarkiya, at lalo na dyan sa kabundukan. Sana magising tayo. Ang ating sitwasyon na ngayon ay pinamamahalaan ng isang pang-aaliping sistema sa pamamagitan ng pagmamanipula ng batas, binabaluktot ang batas para ang taong bayan ay mahintakutan. Kapag nahihintakutan ang taong bayan, nagkakaroon ito ng agam-agam, paggambala sa kaisipan para makapagdesisyon at gumawa ng hakbang para tutulan o hadlangan ang anumang kamalian ng administrasyong ito. Sir, yun nga, Monday ay posible lang humarap dito. May mensahe pa kayo dito, Sara? Para sa ating butihing Vice Presidente Inday Sara, para sa karlahatan na mga sumusuporta sa iyo, aming butihing Vice Presidente, alam mo at alam din namin na wala kang kasalanan. At kaya naman ginagawa itong impeachment na to because ito ay political adversary. So, ginagamit ito kadalasan ng mga may selos o inggit na kapwa public official. Yung impeachment na yan is to remove or to disqualified or perpetual disqualification para sa ganon wala na silang karibal sa susunod na mga eleksyon. Yan ang katotohanan ng impeachment. Hindi accountability yan. Look at the situation. Impeachment ay akusasyon. Accountability ay pananagutan. So paano pag sinabing pananagutan, dapat katulad ng mga nakulong ng mga public official, hindi na yan sila makakabalik sa para mahalal muli. Pag sinabing may pananagutan, either to remove or perpetual disqualification. Kasi yun ang accountability, yun ang consequences. Pero ang nangyayari hindi ito nangyayari. Because binaliktad ito. Kasi ang impeachment o ang isang akusasyon ay isang code of ethics of the public official to discipline doon sa kanyang wrongdoings. Either yan, temporarily to remove para ang mabakante ang isang posisyon dahil mayroong wrongdoings o may pagkakamali ang isang public official. Pero para sa akin, isang malinaw na kabaligtunaan o naswaswap ang yung ruling ng kahulugan ng impeachment at ng accountability. Okay. Yung ginawa niya, nasasagot pa po ba? Mabuti po yung sinabi ninyo.
Ito po, yes, tama po yung idea na pinulot nyo para walang madulas. But being righteous is this way. Tama po si Ma'am, pinulot niya ang balat ng saging. Right? Nilagay niya sa basura para hindi makadulas. Right? But being righteous is kakaiba. Especially sa ating bansa. And we really need to stand here para maging righteous ang mga buwayat na. How? Pupulutin natin ang balat. Hanapin natin si basura. Hahabulin ko yung nakatapon mo at sasabihin kong, Kuya, masama yung ginagawa mo. Hindi ka dapat nagtatapon ng balat. Ang daming basura sa paligid mo. Pwede makapahamak yan ng ating kapwa. Lalo na't mga daanan po ito ng mga matatanda na mahihina ang tuhod at hindi pa nakakakain ng saging na may potassium. So I hope you get what I mean. There is a big difference between right and righteous. And just like sa ating pong gobyerno, bakit may sumisigaw? Bakit may nagsasabing ganito, ganyan? Ang sagot ng tangang kinatawan o tangang kababayan, mag-mayor ka muna nang malaman mo. Ganun kapilosopo ang ating mga kababayan. Nakakalimutan na nila o nakakalimutan natin na tayo ang nagluklok sa kanila. Kaya kapag hindi sila nag-perform ng tama at nadadamay ang sambayanang Pilipino na umaasa sa kanilang tamang serbisyo, tayo rin po ang dapat mag-alis sa kanila. Alam niyo, ang daming magandang tanong, pero hindi natin uubusin ng oras because I know bawat isa po sa atin ay magagaling. Pero mga kinig, mga nahihiya, ang matindi yung mga yun, walang hiya. Harap-harapan tayong ginagawa. Nakita ninyo mga kababayan, ang pagiging pipi at nakita mo na yung katotohanan pag hindi ka nagsalita, may bayad. Pag nagsalita ka, kulong ka. Saan tayo lulubar? Ngayon, bakit ka natatakot? O, ba't hindi mo tanggapin na lang kung tatakot ka? Pero hindi mo iniisip na ang maliit na buwaya, lalaki pa yan, kapag hindi mo hinintuyan, hanggang kailan ang katapusan ng pagnanakaw at pagbuboyo sa Pilipino? Ipamamana mo ba sa apo mo yan? Nay, nalolokohin din sila pagdating ng panahon. At ang matindi, ang panluloko nila, pagiging buhaya nila, ay pinamamana pa nila sa kanilang mga angkan. Para bang wala ng pag-asa kapag tumakbo ka sa isang lugar para talagang mabago? Sunod-sunod na parang next. Okay, after my turn, it's you. Next. So walang pagbabagong inaasahan ng Pilipino. Dahil tandaan ninyo mga kasama, mga ka-PDP, huwag niyong kalimutan, walang magiging alipin pag walang magpapaalipin. Kayo naman ang okay na okay. Kaya tayo ginugoyo, kaya tayo niloloko, kaya tayo inaalipin. At paulit na ginagahasa. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko nga po sa kapihan, ang term na ginamit ni Cora Dibote, ni Ma'am, ekonomista to, napakagaling po. Ang word na ginamit na po sa atin po, yung nangyayari sa atin, sitwasyon sa Pilipinas, ay ginagahasa daw ang ating bayan ng mga buwaya walang kinikilalang pangtas. Tapos, kapag nagsalita ka, dahil ginagahasa na ang ating bayan, bukas may warrant ka na. Kasi kailangan daw may warrant para okay at maging legal sa mata ng mga tao. Anong gusto nila para hindi ka maging alipin? Anong gusto nila para hindi ka mahuli at gagawin mo rin? Ano yun yung ginagahasa ka na pagkatapos mong gahasain?
sabi ko sa inyo, mukha tayong katawa-tawa sa paningin ng iba. Dahil, katulad kahapon, anong sabi? O ano kayo, bukas pag-isip nyo, siya pa rin ang presidente. Bukas pag-isip nyo, yung pa rin ang nagsasalita sa house ng mga crocodile. At bukas pag-isip nyo, yung pa rin, yung bumabalungtong ng batas, yung pa rin boses na yun ang patuloy at paulit-ulit ninyong maririnig. Sino ngayon ang katawa-tawa? Huwag kayong manlumot. Huwag kayong malungkot. Bakit? Katapusan na ba ng mundo? Yan ang inaantay nila. Ang tayo'y manawa at manahimik. Kaya walang susuko. Sistema na yan for so many decades na inaantay lang nilang mapagod ang Pilipino. Parang pagkumari, parang dagat, patahimik ng dagat, eto na ulit sila. Diba? Mahilig sila sa palabas. Kahit hindi naman sila mahaba ang balbas, pinaggagagawa na tayong lahat. So, ang dapat ninyong tignan dito, papayag ba kayong ginagago-gago lamang tayo? Papayag ba kayong ginagago-gago lang tayo? Good, walang kalakas. Kasi pag mahina ang tingin natin, patuloy at pakulit-ulit na tayong gagaguhin dahil alam nila, ganito yan, sasabihin po nila na pagod na yan, napahiya na yan kasi hindi nila nakuha yung justice na at panawagan nila, hindi sila nagtagumpay. Kung lahat ng ating thinking ay ganyan, well, magsasaksi po sila. Kaya hindi ko kayo hinihikayat. Gawin nyo bilang Pilipino. PDP ka? Tuwag ka? Paano na yung mga miyembro at kinagawa na kasama mo sa grupo? Maduduwag din nyo. Just like what's happening to our country, if bangag ang timon, bangag ang bayan. Gusto niyo ba ganon? Kaya dapat, hindi ko sinasabing lumaban kayo. Ang sinasabi ko, manindigan kayo sabay ng paglaban nyo. At PDP po kayo. Kahit kailan ang PDP ay hindi nagkatlong ng magnanakaw. At kahit kailan wala man pera ang PDP, taas loob ang inuman. Bakit? Wala naman tayong kinuwang pera sa mga yan. Bagkus tayo ay gabay, puro suporta, puro serbisyo para sa ating bayan at kasamahan sa partido. Hindi tayo mayaman, pero sinisigurado ko, mayaman na mayaman tayo pag binuklat ang ating mga puso. Mayaman tayo sa serbisyo. Mayaman tayo sa pagmamahal sa bayan. Alam niyo, nakita ko isang sikreto, mga kababayan, mga kapartido. Pag mataas po ang kanilang mga posisyon, pag mataas ang kanilang antas ng kabuhayan sa bayang Pilipinas, inaabuso po nila ang kanilang autoridad. Never pumasok sa isip nila na dapat kapag meron kang authority o posisyon, dapat sa serbisyo sa bayan lamang nakatutok. Alam niyo kung bakit? Sila po ay halal ng bayan. Hinalal ka ba ng bayan para nakawan mo kami? Hinalal ka ng bayan para masigurong maprotektahan ninyo kami. Hinalal ka ng bayan para magserbisyo ka sa Pilipino at gabayan mo kami. Iangat mo ang antas at ekonomiya ng bansang Pilipinas na lugmok na dahil magpahanggang ngayon, nagpapagabo pa rin sa iyo. Mga kababayan, huwag kayong magalit. Masyado ako nadadala ng aking emosyon. Hindi ka tanggap-tanggap ang nangyari kahapon, pero bumaba ako para kalmahin ang ating mga kababayan. Why blame organization? Unang-una, hindi ka naman kasama doon.
naman ganun ang religion mo. Manindigan na lang tayo, no? Kasi tuwa-tuwa na tayo, may nag-spearhead na eh. And at the middle of the fight, that somebody shouting sa EDSA, we will not. Di kami umuwi hanggat hindi natatapos to. So lahat tayo talaga nagpupumiglas to support and show our support sa laban na ito. Pero nakalimutan na natin, hindi tayo nagpakita ng sarili nating pwersa. Inaasa natin sa kanila yung laban na dapat hindi. Tingnan ninyo ang nangyari, nalungkot kayo. Don't put yung blame sa kanila. Because yung decision nila tumakbo, hindi naman nila sinabi sa inyo, surprise na eh. Hindi nila hiningi yung opinion ninyo. Ano, payag ba kayo? Mag-umpisa tayo, madaling araw. Nagulat na lang tayo, surprise. Pero nagulat din tayo, sinurprise din tayo ng posisyon na iba. That sila lang ang nakakaalam kung ano, that we really need to respect. Kasi unang-una, hindi naman tayo kabilang sa kanila. Ito ay isang lesson sa ating mga Pilipino na ang ating pag-iimagsik at tagumpay ay hindi dapat iasa sa kamay ng iba. PDP ka? PDP ka? PDP tayo? Bakit hindi natin pasimulan sa pamamagitan ng paninindigan kasama ng ating prinsipyo? Bakit hindi tayo ang manawagan bilang PDP? Matatakot sila? Di ba mas nakakatakot yung patuloy na pagnanakaw at pakikisa sa bayan? Sinasama niyo pa yung mga Pilipino hindi naman gustong magpaloko. Ngayon, lahat ng boses at tinig ng bawat isang nandirito, kasama ng ating mga kapatid mula sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas at Mindanao, gumising na po kayo. Malapit na. Kung ayaw nila, tayo na. Walang babae, walang lalaki. Sinasabi ninyo, lalaki matapang, may ganyan. Bakit? Sigurado ba kayo kami mga babae, walang bayan? Hindi nyo alam. Maraming babae na may bayan. Sino mga babae na bayan? Palagpagan naman natin sila ate. Pinatatawa ko lang po kayo, baka mamaya, patingin natin, baka... Pinatatawa ko lang po kayo, very good. And it's a sign of positivity that may pag-asa pa ang Pilipinas. May pag-asa ang Pilipinas? Opo, hanggat may Harold Respisyo, Mike Defensor, Reuters, sila po, si Rani, sino pa, ang dami. Huwag niyong malihin ang kakayahan ng bawat isa dahil yan na pag pinagsayo at pinagsama natin ang lakas ng bansa. Huwag niyong asahan ang relihiyon. Huwag niyong asahan pati mga iba't ibang relihiyon sinisisi natin. Buntot mo, hila mo. Because life is what we made it. Huwag niyo yung asang pinabukasan sa iba. Kaya pag may sumisigaw, samahan natin pag alam natin hindi tayo iiwan sa kawalan. Kasi kahapon, maraming question. Ando doon ang mga tao sa bahay. Umaasang madidinig ang talagang kasagutan sa mga tanong na nakalutang o umisilang gulo-gulo dahil hindi na nila nakuha ang kasagutan. May nakuha ba kayo sagot? Malapit na. Bakit? Dito pa si Aaron. Dito pa si Tom. Dumadami po tayo. Kaya, show your leadership starting tonight. Why? Lahat kayo leader. Kahit ang PDP may liderato sa bawat isang miyembro. Maaasa po kami na ang tagumpay ng ating laban ay manggagaling po sa bawat isa sa atin. Andiyan na ang ating prinsipyo na siyang gagabay sa ating gagawin hakbang. Hindi ko sinasabi makikipaglaban tayo. Pero sinasabi ko sa inyo, ang pangyayari kagabi ay hindi dapat panghinaan ng loob ng lahat na nandito. Nandito ako
tinututukan ko ang damdamin ng ating mga kapatido. Bakit? Ang dami po doon kagabi umiyak. We need to wait sa response ng kapatiran. Wait, baka may talagang rason sila why na sila lang ang nakakaalam. Hindi nyo nga alam na magkakaroon pa na ng ganun, kaya nga tinawag na ni anti-prayer ng surprise. So, hindi rin natin alam kung bakit biglang na ito na naging surprise din sa ating lahat. So, cheer up mga kapartido, cheer up mga kababayan. Hindi po ang pangyayaring kagabi ang tatapos sa ating laban. Tandaan ninyo, si Tatay Digong hinihinda. Baka nalilihis po kayo. Huwag natin kalilimutan kung papaano at bakit nagkakagulo para pagtakpan yung mga nauna nilang ginawa na hindi dinaan sa tamang proseso. Hindi nila pinalala ang batas sa Pilipinas, bagkos ginamit nila ang batas sa ibang bayan na hindi naman talaga karapat dapat natin gawin. Hindi po tama ang Pilipino. Magkayag ba kayo na mangyari sa inyo yung ginawa kay tatay? Naniniwala ba kayo na pwedeng mangyari din sa inyo to? Dahil former president yun nagawa nila. Sa ating pa kayang siyempre mamamayang Pilipino na lumalaban ng patas araw-araw? Kayang-kaya nila. Kaya gumising na po kayong lahat. Gising! Gising! Pilipino! Yes! Salamat! Isang ang woo sa mga rider. Ina? Isang ang woo! Salamat sa inyo. At huwag kayong matakot, manawagan, huwag kayong matakot, manindigan. Habang may buhay, may tunay na pag-asa. Samahan ninyo ng laging paninindigan ng ating Pangulong Digong. Samahan ninyo ng tama at malasakit. Dahil importante kung gagawin ninyo lagi yun. Dahil para wala tayong masasagasaan at masasaktan kapwa. Huwag na huwag mong gagawin yung ginawa nila. Hindi nila iniisip kung sino po yung sakta nila. Pero after our fight and stand, sabi nila, forgive them. You will forgive them after? Patatawarin niyo po sila? Bilang tao mo, patatawarin ba natin? Sino yung yes? Sino yung no? Sino maybe? Kasi wala naman tumas dito. Sino po yung yes? Patatawarin natin? Sino yung hindi natin patatawarin? No. Ayun. Kasi baka mamaya may nahalo dito eh. Sabi nyo, ang kahit yung red. Kaya natandaan niyo mga kababayan, mga kapartido, patatawagin natin to dahil bilang tao, kailangan marunong tayo magpatawad. Makamutan lang natin ng justisya. Pero, wag natin kalilimutan ang kanilang mga ginawa. Yes. In English, we will forgive but never forget. Why? Sabi ng nanay ko, anak, parang hindi ka rin nagpatawad kasi hindi mo nakakalimutan. Sabi ko, no, mami, no. Bakit? Ang sinabi ko, hindi ko ito makakalimutan at huwag dapat natin kalimutan. Kasi, alam mo, at naramdaman mo kung gaano masakit ang kanilang ginawa. Di ba masakit? Kailangan hindi ninyo ito makalimutan para hindi ninyo gawin sa ibang tao. Huwag kayong gumante, pero huwag ninyong kalilimutan. Kasi pati pagkatao natin dahil sa galit natin, makakapertuhan. Tandaan niyo, ito po si Sister Benny.
na nagsasabi, maging mabuting tao po kayo sa lahat ng oras. Kaya mo natin yun? Gagawin kayo? What? Okay lang, sige ba lang? Opo, yun na nga po. Kaya ngayon yung sinasabing, we will not forget dahil daw po may tokla. Diba? Tama po kayo. And with my message, I hope, hindi kayo na-bore. I hope, meron po akong naihandog din na konting something to remember. Basta po, anytime, ang PDP National Headquarters ay bukas po sa lahat ng ating mga miyembro. 8 o'clock to 5. Kapag nagsara po ng maaga, tawagan niyo lang po si Ma'am Gabi at Ma'am Jenny. Nasa kanila po ang susi, sila po ang San Pedro ng ating pong headquarters. Kaya inuulit ko, tandaan natin ang principle ng PDP, inuulit ko, ang Pilipino ay hindi ututo at inuulit ko muli, walang magpapaalipin sa atin kung ayaw nyo maging alipin. Lagi na lamang natin sinasabi, tayo na naman ang kinakawawa, tayo na naman ang biktima, hindi po tayong biktima, sila nga po ang galing magpabiktim. Diba? Kaya kayo, mga vloggers, wala man tayong pambayad at hindi naman kayo tol. Yes! Diba? Sila, tingnan ninyo, binabanatan kayo pag nagsasalita kayo na totoo. Kiniklik ko yung nagmumura sa inyo, nakalang ang profile. Kaya ako, saludo sa lahat dahil talagang bukas sa profile. And with that, it's a very good afternoon today. And I thank all of you from the bottom of my heart. Sampu po ng kasamahan namin sa PDP National. Daghang salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin. Mabuhay ang Pilipinas! Bigyan ng isang bagsak ang Sirio Muntinlupa! Hindi tayo papayag na dayain muli ang ating ginagawa sa Muntinlupa. Isang palakpakan para kay Congressman! At syempre, isang sigaw para patunay na tayo talagang lehitimong PDP. Mabuhay ang PDP! Salamat po sa inyo. Daghang salamat, Ma'am Penny na po. Naniniwala po ako. Si Ma'am Penny, ang Diyosa ng PDP. At sabi ko naman, si Ma'am Gabi naman, ang prinsesa ng PDP. Bagamat ganun, ayaw kumayag ni Kuya Ricky. Ma'am, kayo daw po ang sisa ng PDP. Joke lang po! Siyempre po, hindi. Ma'am, ako po ay masuluin. Gusto nyo bang kumanta siya? Nahilingan! Yes! Nahilingan po, Ma'am Penny, tawagan po muli natin ang Diyosa ng PDP kung kamaguga kayo ng awitin. At may kasama po siya! Ma'am, ako po ay nahilingan lamang. Sige po, Ma'am Penny na po, picture muna. Sige po, tawagin ko na po ulit. Pabalikin natin ang Diyosa ng PDP. At syempre po, ang nagmula na Vice Mayor na Isabela, Atty. Harold Hospicio. Tama po ba? Dalawa daw po kayo, sir? Nahilingan po lamang. Dalawa daw po kayo. Ma'am Gabi? Palakpakan po natin na magkasama ng sigaw. Sir? Ano daw ang magaling namin? Sa gaganda sa saya. Aking baby. Aking puso. Mayroon ng laban. Sana'y malaman Darating ka sa buhay ko
Kasama po. Sige po, anong... Yun po si nanay. Ako man po, naramdaman ko yung kabataan ko. Ngayon lang ako kilig. Si nanay, kailan daw siya nakaramdaman ng kilig? So, tama yan lang sa piligin po. Hindi hanggang no? Ako yung pasalamat din. Sa edad ko na 28, naging member ako ng PDP. Ayaw mo maniwala? Kailan na pa ko ngayon? Kailan dalawang beses na? At sige pa, habang hinahanap, ay nais din po kayo ang lugar ng abro ni Ma'am Dabi. Sabi si Ma'am Dabi. Ito na po ha. Alam niyo po sa PDP, talagang likas na mapagbigay. Alright. Awangin po muna natin. Ang Diyosa ng PDP at ang Vice President Ma'am